Good morning! Yan, magkaroon po ulit tayo ng prayer, devotion, and declaration. Tayo po'y mag-pray. God, we thank you so much for your words. Thank you for being so good to us and speak to our heart in Jesus' name. Amen. So ating pong pag-usapan yung salitang today. Hallelujah. Deuteronomy chapter 26 verse 16 hanggang 19. Ito pong sabi, today, the Lord your God is commanding you to obey these laws and rules. You must faithfully obey them with all your heart and with all your soul. Verse 17, today, you have declared that the Lord is your God and that you will follow His directions, obey His laws, commands, and rules, and listen to Him. Verse 18, today the Lord has declared that you are His people, His own special possession, as He told you, but you must be sure to obey His commands. And verse 19, then I will place you high above all the other nations He has made. He will give you praise, fame, and honor, and you will be a people holy to the Lord your God as He promised. Pagpalain tayo ng kanyang mga salita. Napakabuti po ng Panginoon, no? Napakaganda ng kanyang sinabing to. Alam nyo, pagka sinugsug po natin mabuti itong Deuteronomy 26 nito, napakadaming mga kinuwento at binanggit ng Panginoon kung paano yun talaga tayo gustong pagpalain. Talagang powerful po ang presence. Yung oras na ang presensya ng Diyos ay naroon. Yung kanyang utos na di naluluma. Hallelujah. Alam, pagkaluma ang mga utos ng Diyos sa atin, tuloy-tuloy yan. Ano? Minsan, gusto ko ring ang paraan ng mga tao sa Israel ay yung kanilang pagsunod ng literal sa Diyos. Minsan naintisip ko rin kasi sila literal nilang sinusunod ang Diyos. Literal pag sinabing ganito, ganyan gagawin agad nila. Tayo talaga i-convert pa natin di ba? Sa spiritual. Hindi kasi ganito yan spiritual yan Isa naisip ko parang mas maganda pa yata minsan sa Israel dahil yung kanilang iniisip talaga pagka narinig nila ang salita ng Panginoon, literal nila itong sinusunod. Anyways, sabi nga, yung kung anong specific ang pinapagawa ng Lord sa kanila, ngayon naman, ang galing ito, ang galing mga tuwira ng tao. Pagka may sinabing ganito ang pinagagawa ng Panginoon, hindi kasi ganito yan sa galing, no, lalo ng mga Pilipino. Isa na lamang na minsan naisip ko, no, harap din naman tayo sa Diyos at pananagutan natin ang lahat ng ating mga ginawa or gawa. Paharap din tayong lahat, no? Kahit na ba ano pa ang ating interpretasyon, ano pa ang gusto natin sabihin sa mga salita niya, ano pa yung gusto nating isipin, isang araw harap din tayong lahat. Huwag tayong panghinaan ng ating mga relasyon sa bawat isa, no? Kung kunyari, napansin natin parang salaya tayong pagkakasabi ni ganito, well, yun po ang pumasok sa kanyang puso at isipan, ganun siya kinausap ng Diyos. It doesn't mean naman na ang gagawin na natin parang we hate that person, we don't want that person. That's not gonna be the case, no? Because God is always doing something new in the heart of every person. Kaya ito ang nasa isip niya. Today, you must be faithful. Pag tingnan natin lagi yun ang binabanggit, di ba? Gusto ng Diyos maging matapat talaga tayo sa Kanya. Kahit ano pang mangyari, ano pang maganap, we should follow Him. Ayan. Marami na rin pagkakataon ako po'y sinubok ng pagkakataon na talagang pinipilit akong magganito, magganyan. Parang ang sarap na, no? Parang dapat nga, maganda nga gawin yan. Pero dahil may sarili po akong pananaw na nakikita kong ito yung nasa salita ng Diyos, gusto ko maging matapat sa Kanya. Na kahit sa ganung pagkakataon, maging matapat ako sa lahat ng bagay. Kapag meron kang
ibinigay kay Lord na pangako, sabi mo sa Kanya, Lord, ganito po ang gagawin ko. Ako po ay magbibigay lagi sa inyo ng ganito. Tinutuloy-tuloy ko po yun. Ayoko pong hindi maging matapat. Ano? Kasi dapat maging matapat tayo sa lahat ng bagay. Pagka sinabi natin, sabi nga, may kasabihan nga, no, pag ginawa mo ito na 1 linggo, ay maganda. Gawin mo 2 linggo o 1 buwan, mas maganda. Pero gawin mo ito ng 2 hanggang 3 buwan, magiging lagi mo nang nagagawa. Yan, hallelujah! Kaya bisan pagka bumangon na ako ng aking higaan, aayusin ko na po yung higaan ko. Kasi sabi ko, Lord, gusto kong magawa ito hanggang 90 days hanggang maging habit ko na. At nagiging ganun na nga. Lahat ng bagay, di ba? We're doing it because we want to be faithful unto our God, faithful to ourselves, faithful to other people. Maganda yun eh. Magandang maging matapat. Yun talagang gustong patunayan dito ng Diyos. Maging matapat ka. O ngayon, sabi niya ganyan, ay binanggit niya na maging follower ka. Tagasunod ka tayo kanino? Sa ating Diyos, siyempre. At pagkatapos sinabi rin, today, you are God's special possession. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Tawagin kang special possession ng ating Diyos. Sa tatlong ito, matindi pala ang plano ng Diyos sa atin. At ito yun, yung tatlong bagay to. Kaya pagka natin, lagi natin isinapusot yung tatlong to. Maging faithful, follower, at maging special possession ng Diyos. Tingnan niyo po, Deuteronomy 26:19. Then He will place you high above all the other nations He has made. He will give you praise, fame, and honor, and you will be a people holy to the Lord your God as He promised. Hallelujah! Yan ang pangako ng Diyos. Itataas ka niya, pagpapalain ka niya, pararangalan ka niya. Kaya humanda ka na. Bawat araw na may binibigay na word ang Lord, isipin mo sa tatlong ito ay nakapaloob yun. Sigurado may gustong i-accomplish ang Lord sa buhay mo. Yun ang gusto niyang gawin. May gagawin siya sa buhay mo. Kaya isipin niyo po lagi yan, faithful follower at pagkatapos God's special possession. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, tayo po magdeklara. Lord, dideklara ko ang bawat isa, Panginoon, ang kanilang katapatan, ang kanilang pagsunod, at maramdaman nila na sila special sa iyo, Panginoon. Araw-araw. At ang kanilang paglago at pagsamba sa iyo, Panginoon, ay magiging mas mataas kaysa dati. At ang buhay nila ay magiging blessed na blessed kaysa dati. Salamat po, Diyos. I declare it upon each one. In Jesus' name, Amen.